Hill kasama si Tolitz Laurenio. 30 minuto ng mga kapanapanabik na balita sa Tanghali. Ihahatid nina Miguel Hill at Tolitz Laurenio Lunes hanggang Biyernes alas 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon. Balita sa tanghali. Ihahatid ng inyong karancho. Miguel Hill. Si Miguel Hill. Kasama si Tolitz Laurenio. Si Tolitz Laurenio sa balita sa tanghali. Balita sa tanghali. Balita sa tanghali. Muli pong sumasa inyo, balita sa tanghali ngayong araw ng Biyernes, November 20, 2015. Ako naman po ang inyong lingkod at Karancho Miguel Hill para naman sa ating pasada balita. Tolitz, kunin mo. Agad ng tanghali, 34 na minuto na makalipas ang alas 12 na nagmamadaling tanghali ng Biyernes. Narito na ang ating pasada balita at sa ulo ng ating mga balita. APEC tagumpay, Pinoy nagpasalamat. APEC hosting, sulit ang sakripisyo ay naman kay Painor. APEC pinagtibay naman ang pangako sa growth strategy. Samantala naman, APEC committed sa Paris Climate Agreement. Obama at Trudeau nagpalitan ng jokes. Unang formal na pulong naman sa Pilipinas. Basura naman mula sa Canada, nire-resolve na ayon kay Trudeau. Halos 30 sugatan naman sa face-off ng mga reliyista at anti-riot police. PNP, full alert pa rin ngayong araw. No foreign help sa security preparation naman sa APEC Summit ay naman sa Armed Forces of the Philippines. Samantala, make-up class dahil sa APEC, inumpisahan na ayon sa DepEd. Sunog sa bodega ng construction material, umabot ng 2 oras bago mapula. Good news! Ang moratorium naman sa executions ay naman sa DFA. Cebu PAC, ididemanda ni Fortune. At mastermind sa Paris terror attack, napatay na. Sa ating police report, pulis na bodyguard ni Chinky Pacquiao arestado sa iligal na pagpapaputok ng baril. Yan ang ulo ng mga detalye para sa ating pasada balita sa ating balita sa tanghali. At narito na ang ating mga detalye. Una naman sa ating mga balita, kinumpirma ng mga otoridad sa France na napatay na nila ang suspected ringleader na responsable sa madugong terror attack sa Paris noong nakaraang linggo. Si Abdelhamid Aboud ay kasama sa napatay ng mga otoridad sa ginawang raid sa suburb sa Saint Denis. Nakakuha ng impormasyon ng mga otoridad ng phone conversation ng suspect sa mga kamag-anak nito sa Saint Denis kung kaya't ilang araw nilang pinalibutan ng lugar. Matapos ang nangyari palitan ng putok, gano'n na lang ang malalakas na pagsabog na ikinadamay naman ng ilang mga pulis. Sa kalatas ng Paris Prosecutor's Office, kinilalang bangkay ng suspect na tad-tad ng bala ang katawan at ito'y nakilala sa pamamagitan lamang ng papillary prints. Naiwalay naman balita, personal na pinasalamatan naman ni Pangulong Noynoy Aquino ang lahat na nagtrabaho para sa tagumpay na hosting ng Pilipinas sa APEC Leaders Summit. Ginawa ng Pangulong Aquino ang pasasalamat kasabay ng pagbasa naman sa Manila Declaration. Sinabi ng Pangulong Aquino, partikular nitong pinasasalamatan ng lahat ng kababayang sumuporto sa APEC hosting. Ayon sa Pangulong Aquino, puring-puri ng APEC leaders kung paano sila tinanggap ng mga Pilipino sa bansa. Napatuloy daw na suporta, tiyak na lalo pang uunlad ang Pilipinas hanggang sa mga darating na henerasyon. Sa ibang balita, umabot na hanggang sa Netherlands ang pagtugi sa isa pang suspect sa nangyaring terror attack sa Paris na kinasawi ng 190 katao. Ayon sa French investigators, ang suspect na si Salah Abdesalam ay dating tumira sa Netherlands na batid na sa Belgium ay sunod-sunod din ang sinasagawang raids na may kaugnayan pa rin sa terror attack sa Paris. Samantala,
natukoy ng babaeng suicide bomber na nasawi sa isinagawang raid sa St. Denis noong Miyerkules. Ito'y si Hasna Ait Bulashin, 26 years old, na kamag-anak ng tinuturong mastermind na si Abdelhamid Aboud. Kumbinsido naman ang APEC National Organizing Council na tagumpay at makabuluhan ang pangangasiwa ng Pilipinas sa katatapos ng APEC Leaders Summit. Sinabi ni Ambassador Marciano Painor, APEC NOC Director General, maliban sa walang naitalang problema sa mga meetings, nakamit din ang mga target na agenda. Ayon pa kay Painor, kabilang dito ang pagpayag ng APEC leaders na matalakay bilang central topic naman ang inclusive growth at ang pagdadala ng micro, small, medium enterprises sa global market. Ang mga financial institutions ay handa rin daw pautangin o tulungan ang mga SMEs para makapagsimula sa global market. Samantala, muli ring dumepensa si Painor sa APEC hosting matapos ulanin ng reklamo ng ilang naperwisyong empleyado ang mga road blockade at road closures. Kahit naman ni Painor, minsan sa ganitong okasyon ay kailangan magsakripisyo, lalo pat hindi naman ito nangyayari kada taon, kundi minsan sa halos 2 dekada. Sa ibang balita naman, nagbanta si Attorney Raymond Fortuna na magsasampa siya ng kaso laban sa Cebu Pacific Airlines matapos ang pagkansela ng kanyang flight na wala namang abiso. Sa kanyang Facebook account, dinitalye niya ang kanyang karanasan kung saan pabalik na sana sila sa Pilipinas mula sa Vietnam nang hindi agad nagbigay ng abiso ang airline company na kanselado pala ang flight dahil sa ipinatupad na no-fly zone sa NAIA dahil sa APEC Summit. Naniniwala si Fortuna na may tsansa pa sana na matuloy ang flight dahil maaaring makarating sila sa bansa na nasa labas ng ipinatutupad na no-fly zone advisory. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang nasabing airline company. Balita sa tanghali. Samantala, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA ang ulat kaugnay ng umano'y moratorium ng execution kay Mary Jane Veloso, ang Pinay drug convict sa bansang Indonesia. Ay kay DFA spokesman Charles Jose, iniulat ng Embahada ng Pilipinas sa Jakarta na hindi muna prioridad ng Indonesian government ang execution sa mga nahatulan ng kamatayan. Bagamat hindi direktang tinukoy na parang kay Veloso ang umano'y moratorium ng execution, itinuring naman ng DFA na magandang balita ito. Si Veloso ay nahatulang nagkasala sa pagpuslit ng droga sa bansang Indonesia. Pero giit ng Pinay na wala siyang kasalanan, sa halip iginiit na siya ay nabiktima naman ng drug syndicate ng ipinadala at pinadalhan ng illegal na droga. Balitang APEC pa rin, muling pinagtibay ng APEC leaders ang kanilang commitment sa 2010 APEC Leaders Growth Strategy. Sa kanilang deklarasyon sa katatapos na APEC Leaders Summit 2015, kinilala nila ang patuloy nitong importansya bilang gabay sa pangunahing layunin paunlarin ang rehiyon sa pamamagitan ng pagpapaluwag o liberalisasyon ng trade and investment. Kanila ring pinagtibay ang hangarin para sa balanse, inclusive, sustainable, innovative at matatag na paglago sa APEC region. Ito nila ay sa pamamagitan ng pagkakasundo sa isang APEC strategy for strengthening quality growth mula ngayon hanggang sa taong 2020. Agad naman pinalaya ang 61 taong gulang na babae matapos na mahulihan naman ng 3 bala sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sinabi ni Public Authority Office Chief Persida Acosta, ang biktima na si Lily Chung ay pinalaya at pinayagang makasakay sa eroplano nito matapos natulungan naman ng PAW. Sinasabing ang nakuhang bala ay bigay sa kanya ng kaibigan niyang Buddhist monk bilang anting-anting. Napatunayan din sa Prosecutor Office na hindi intensyon ni Chung na gamitin ang mga bala sa isang krimen, kung kaya ito ay pinalaya na lamang. Nahuli ang biktima ilang oras bago ipatupad ang paghihigpit ng paliparan dahil sa pagdating ng mga delegado ng Asia Pacific Economic Cooperation Meeting sa Metro Manila. Samantala, tiniyak naman ng APEC leaders ang kanilang commitment para makabuo ng isang binding na kasunduan sa climate conference sa susunod na buwan. Batay sa draft ng APEC Declaration, ang maipapasang kasunduan ay dapat na balanse, pangmatagalan at matatag kahit na ambisyoso
nangako ang mga APEC leaders na babawasan ng 45% ang paggamit ng aggregate energy hanggang 2035 at dodoble ng renewable energy pagdating naman ng 2030. Ito'y upang makakamit ng Sustainable and Resilient Energy Development Program sa Asia-Pacific region. Oras natin sa mga Pilipinas, 44 na minuto makalipas ang nagmamadaling tanghali ng Biyernes. Yan ang mga unang mga detalye ng ating mga balita, sa ating pasada balita, sa ating balita sa tanghali ngayong araw na ito. Magbabalik kami makalipas na ang ilang mga paalala. Ang mga detalye, susunod na, abangan! Ikaw ba ay nakikinig sa DZRJ 810 araw-araw? Pwes, eto na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text sa inyong greetings sa mensahe sa 0917-798-8910. Huwag kalimutang ilagay ang inyong buong pangalan, address, at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Media Broadcasting Corporation. DZRJ 810 at 8 Media Broadcasting Networks, ang himpilan ng bawat Pilipino. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataporma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Abangan sa 8 Diretso, Bakit Kita Iboboto sa November 20, 2015. Honorable Samuel D. Pagdila and Honorable Sherwin D. Gatchalian. Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Abangan sa 8 Diretso. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghali, ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill, kasama si Tolitz Laurenio. 30 minuto ng mga kapanapanabik na balita sa tanghali, ihahatid ni na Miguel Hill at Tolitz Laurenio. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghali, ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill. Si Miguel Hill kasama si Tolitz Laurenio. Si Tolitz Laurenio sa balita sa tanghali. Balita sa tanghali. Balita sa tanghali. At sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan bago matapos ang APEC Leaders Meeting kung saan karamihan sa mga heads of state ay nagsiuwian na. Nagawa pang magpalitan ng mga jokes ni na US President Barack Obama at Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Ito ang unang pagkakataon kung saan nakapag-meeting o nakapag-usap si Obama kay Trudeau na naganap sa Pilipinas. Pinapurihan ni Justin si Barack sa pananatiling bukas at matulungin simula ng mahalal siya bilang Pangulo ng Estados Unidos. Naging joke naman ni Barack kay Justin kung paano nakatatanda ang iba't ibang mga responsibilidad na nakaatang bilang isang Pangulo ng bansa, lalo't kapansin-pansin ang batang edad ng bagong Prime Minister ng Canada. Ikinento at binalikan ni Obama binalita ni Obama sa mga reporters ang kanyang ginawang pagbati kay Trudeau nang manalo ito sa eleksyon sa batang edad na 43 na nabatid na ilang linggo pa lamang nagsisilbi bilang Prime Minister ng Canada. Pinahagi rin ni Obama na wala pa siyang puting buhok nang mahalal siya sa pwesto 7 taon nang nakakaraan, kung kaya't naman pabiro siyang nagpayo kay Justin na magkulay na kaagad kung ayaw niyang magaya sa kanya. 47 minuto na makalipas ang alas 12. Samantala naman, live report naman tayo. Ito naman ay kaugnay
sa isang kapitan ng barangay mula dyan sa may ibaba sa Teresita, Batangas, kung saan naman huli sa iligal na pag-iingat ng baril at bala. RJ Patrol! Kaugnay na balitang yan, ang mga detalye, ibibigay naman ni Nestor Cagitla. Nestor, detalye. Napasakamay na ng pinagsalit na porsa ng Batangas Provincial Intelligence sa pangunguna ni SPO Reynaldo Salazar ang suspect na si Barangay para nakaglay naman hindi Nestor, medyo ayusin muna natin ang konti, signal natin. Yan. Sige, Okay, ulitin natin. Tawag. Okay, kaugnay ng balitang yan, detalye ng mga balita, magbabalik si Nestor naman para ibigay sa atin ang detalye. Ito pa rin ay kaugnay na isang kapitan ng barangay sa may bahagi ng Santa Teresita, Batangas, kung saan ito nga'y huli sa iligal na pag-iingat ng baril at bala. Mamaya ang mga detalye. Okay, habang inaantay natin ang report ni Nestor, umabot na sa 22 ang mga relista at 5 naman sa panig ng pulisya. Ang sugatan sa nangyaring girian at batuhan, pukpukan ng tangkay makalapit ng mga militanteng grupo sa lugar na pinagdarausan ng APEC Leaders Summit sa CCP Complex sa Pasay City. Nagpang-abot ang dalawang grupo sa panulukan ng Ross Boulevard at Hillpuyat Avenue tanghali. Hindi kasi naiwasan na magkatulakan, magkabatuhan at magkapaluan ng magharap ang mga militante at mga pulis. Binomba rin ng mga bumbero ang mga relista ng fire truck upang tulungan ng mga anti-riot police na maitaboy ang mga ito. Kahit na sinasabing umabot sa halos 2,000 ang bilang ng mga bumuhos na relista na nagmula pa sa iba-ibang lugar sa bansa, hindi naman natinag ang mga otoridad. May iba pa kasing layer na iniharang katulad ng 10-footer vans. Samantala unti-unting na itaboy ng mga anti-riot police ang natitira mga militante na nagsasagawa ng kilos protesta sa iba-ibang lugar sa Kalakang, Maynila. Mananatili naman ang mga otoridad na naka-alerto upang tiyakin na makakaalis ng maayos ang lahat ng APEC delegates. Sa kabilang dako naman sinasabing 5 pulis ang sugatan dahil sa serye ng kilos protesta. Oras natin 10 minuto bago mag-alauna. Nagbabalik ang ating RJ Patroller. RJ Patrol. Sa pagpapatuloy ng detalye hinggil sa isang kapitan ng barangay mula dyan sa may Tamboy, baba sa Teresita, Batangas, na nahuli naman sa illegal na pag-iingat ng baril at bala. Nagbabalik si Nestor Cagitla. Nestor, sa mga detalye. Napasakamay na ng pinagsanib na porsa ng Batangas Provincial Intelligence at SWAT sa pangunguna ni SPO Reynaldo Salazar ang suspect na si Barangay Captain Constancio Matienzo Daquilos na may search warrant kaugnay naman sa pag-iingat ng mga hindi lisensyadong baril at bala. Sa nakalap na ulat ng RJ Reporter, alas 9:30 kaninang umaga nang masakote ng pwersa ng PNP SWAT Batangas ang nabanggit na suspect sa bahay nito sa Barangay Tambo, Santa Teresita, Batangas. Na-recover sa paghahalughog sa bisa ng search warrant na pinalabas ni Honorable Judge sa Agripino Morgan ng RTC Branch 29-30-32, San Pablo City, Laguna. Ang isang M16 Armalite Rifle, isang magazine, 41 nakaimbak na bala at dinala sa Provincial Crime Laboratory Ballistic Examination. Sa kasalukuyan, ang suspect ay dinala sa Martin Marasigan Hospital para sumailalim sa eksaminasyon at idetini sa Provincial Intelligence Branch sa Camp General Kumintang, Ilaya, Batangas City. Ito si Nestor Cagitla para sa DCRJ 810 A3 Media, ang hempilan ng bawat Pilipino. RJ Patrol. Balita sa tanghali. Okay, malayo pa lang nararating nitong ating reporter na si Nestor Cagitla. Anyway, sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan, maliban sa mga pulis na nasaktan dahil sa pagpigil sa mga relihista, ay tinuturing ng PNP na mapayapa ang kabuang pagbabantay nila sa APEC sa bansa. Sinabi ni Police Chief Superintendent Wilben Mayor, tagapagsalita ng Philippine National Police, inihahanda na nila ang kasong maaring isampa sa mga relihista na nanakit ng mga pulis.
pinatupad na lamang nila ang maximum tolerance kung kaya't dapat intindihin pa rin ito ng mga relihista. Hanggang tuluyan ang makaalis ang mga delegado sa bansa, hindi pa rin naman aalisin ang full alert status ng PNP sa ating bansa. Sa iba pa mga balita, tiniyak ngayon mismo ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na may ginagawa ng solusyon kaugnay sa mga basurang galing Canada na dinala sa Pilipinas. Ginawa ni Trudeau ang pahayag sa isang press conference at tapos naman ang APEC Leaders Summit. Sinabi ni Trudeau na inaayos na nila ang legislation sa Canada para magamit naman sa naturang problema. Ayon kay Trudeau, tinitiyak din itong hindi na mauulit ang nangyaring problema at papapanagutin ng mga responsableng kumpanya. Agugunit ng tonelada mga basurang galing Canada ang inangkat ng isang kumpanya sa Pilipinas para iproseso para lumabas sa toxic o nakalalason. Bago pa man dumating sa bansa si Trudeau ay lumutang na ang mga panawagan kabilang na sa internet sa pamamagitan ng change.org na ibalik sa kanilang bansa mga basurang itinambak sa Pilipinas. Hiniling naman ng mga netizens sa bagong Prime Minister na gawin ng tama ang kaugnay sa naturang problema. Nangangala pa rin ng maraming signatures sa naturang grupo. Umaasa mga netizens na pakikinggan ni Trudeau ang kanilang panawagan at itatama ang kamalian ng pinalitan nitong Prime Minister na si Stephen Harper. Samantala, pinagmalaki ng TV host actress na si Kris Aquino ang matagumpay na programa para sa mga asawa ng APEC leader sa Intramuros, Maynila kahapon. Nabatid ng si Kris kasama mga kapatid na sina Balsi Aquino Cruz, Pinky Aquino Abeliada, Viel Aquino D, ang inatasang maghanda ng isang 20-minute program partikular na sa luncheon o salo-salo. Suot ng tinaguriang Queen of All Media ang kanyang modern Filipiniana na kulay Tiffany Blue na may beaded lace na gawa ng 22-year-old designer na si Michael Leyva sa Antipolo, Rizal. Mabilis ding nag-post ang presidential sister ng larawan nila ng mga first ladies habang nasa Plaza Moriones ng Fort Santiago kung saan sila namasyal at kumain. Ngunit 8 lamang mula sa 10 first ladies ang nag-confirm ang nakadalo sa programa na ito ay mula sa mga bansang Malaysia, Hong Kong, Japan, Singapore, Thailand, Vietnam, Indonesia at Taiwan. Oras natin, 5 minuto na lamang sumabit ang alauna ng tanghali. Samantala naman, mayroon tayong tatanggaping balita naman mula naman sa labas ng ating himpilan. Ano nga ba ang latest sa showbiz? Alamin mula sa reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando. Ano ba ang latest ngayon sa showbiz, Rodel? Maraming salamat, Tolits at Miguel, para sa ating Showbiz Galore Express. Ang balita natin ay tungkol kay Gabby Concepcion. Mula sa pagiging kapamilya hanggang sa maging kapatid at balik kapamilya, ngayon ay sanang certified kapuso star ang gwapo at magaling na aktor na si Gabby Concepcion. Tampok si Gabby sa pinakabagong teleserye ng GMA7 na Because of You, kung saan makakasama niya sina Carla Abellana at Rafael Rosel. Ito ang kauna-unahang teleserye ng aktor sa GMA7, kaya naman excited siya at masaya. Ipapalabas ang Because of You sa November 30 pagkatapos ng Little Nanay ni Nora Honor. Ayan na nating report. Ito ang reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando, nag-uulat sa balita sa tanghali para sa DCRJ 8:10 AM. Ano nga ba ang latest sa showbiz? Alamin mula sa reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando. Balita sa tanghali. At para naman sa ating police report, umabot sa mahigit 2 oras bago tuluyang maapula ang sunog sa isang bodega na mga construction supply sa Barangay Carmon, Malabon City. Ayon sa Bureau of Fire, na nagsimula ang sunog pasado alas 10 ng gabi at ito'y naapula pasado alas 12 ng hating gabi. Wala namang tao sa loob ng bodega dahil sa walang pasok ng 2 araw. Patuloy pa rin iniimbestigahan ang sanhi ng nasabing sunog.
At patuloy pa rin sa ating police report na harap naman sa kasong administratibo ang police na close-in bodyguard umano ni Sarangani Vice Governor Jinky Pacquiao na hawak kayo ng Pendaton Police. Lumalabas kasi sa investigasyon na nagpaputok naman ng 3 beses ang isang Jack Mamalumpong gamit ang baril na nasabi pulis na si PO3 Leo Wata. Dahil sa sunod-sunod na putok ng baril ay nagkukumuhog palabas sa mga customer sa isang beer house sa Pioneer Avenue sa naturang lungsod. Nabatid na madaling araw, lasing na umano si Wata kaya't pinakuha kay Mamalumpong ang baril sa kanyang holster upang ilipas sa kanyang bag. Palit sa halip ay kinalabit ito ng suspect at pinaputok ng 3 beses. Walang kagatol-gatol lamang, itinuro naman ni Mamalumpong si PO3 Wata na umano'y nagpaputok ng baril at mabuti na lamang at walang tinamaan. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang 9mm pistol na loaded ng 10 bala, pati na ang na-recover na 3 baso. Napag-alamang si PO3 Leo Wata ay nakatalaga sa Glan Municipal Police Station habang naka-duty naman kay Vice Gobernador Pacquiao. At dito na po nagtatapos ang ating balita sa tanghali ngayong araw ng Biyernes, November 20, 2015. Ako naman po ang inyong karancho Miguel Hill. Lunes po tayo magkakasama-sama muli. Maraming salamat po. Ako naman ang inyong naging tagapagbalita mula sa silid pambalitaan ng DCRJ 8:10 AM. Ako naman si Tolitz Rapido Laureño. Mamaya magkakasama-samang muli sa aking pagbabalik sa Balitang Alas 4.